Satisfied daw si Senator Risa Ontiveros sa tinakbo ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon. Cheryl, nasisiyahan pa at patuloy na makikiisa si Senator Risa Ontiveros sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay sa kabila ng mga komento na tila bitin ang isinagawang pagdinig ng komite nitong Lunes. Ayon sa senadora, patuloy nilang tututukan ang investigasyon lalo't mayroong bagong nabuksan na mga usapin. Patungkol sa naturang house and lot na binili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, depende sa magiging desisyon ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson, pero maaari raw ipasabpina ang mga dokumentong nagpapatunay sa change of ownership ng property. At dahil nabanggit muli ang pangalan ni Romualdez ng dalawang babaeng tumestigo, tumatayo pa rin ang imbitasyon sa dating House Speaker upang magpaliwanag sa akusasyon. Mariing paalala naman ni Ontiveros sa kontraktor na si Curly Discaya na nananatiling nasa Senate custody na tumigil na siya sa pag-iwas sa mga tanong kung nais nilang tumulong talaga sa investigasyon o mapasa ilalim sa Witness Protection Program. Tansya raw kasi ng komite na abot 300 bilyong piso ang halaga ng mga proyektong nakubra ng mga Discaya sa gobyerno. Imposible raw na wala itong paper trail kaya umaasa ang senadora na mailalabas ang ledger ni Discaya. Hindi pa raw hihinto ang komite sa flat-out denial ni dating DPWA Secretary Manny Bonoan patungkol sa umano'y mga kickback na natanggap niya. Maaari rin daw tanungin pa ang ibang resource person sa susunod, kabilang ang negosyanteng si Maynard Mu at dating DepEd Undersecretary Taigib Olayvar na saglit lang na nakapagsalita tungkol sa kanilang kinalaman sa mga ipinadalang kickback sa ilang opisyal. Sa ngayon, wala rin pang impormasyon ang senadora sa susunod na schedule ng pagdinig ng Blue Ribbon. Pero kung ano man daw ang magiging kapalaran ng investigasyon ng komite sa maanumalyang flood control projects, lahat ng kanilang mga natuklasan ay paniguradong magagamit daw para sa pagsasampa ng mga karampatang kaso. Wala rin naman daw problema kung magpatuloy ito kahit pa na may investigasyon din ginagawa ang iba pang ahensya ng gobyerno. Cheryl, bagaman hindi pa napapag-usapan dito sa Senado, yung posibilidad naman na mayroong dalawang impeachment complaints ang aakyat dito mula sa Kamara, handa na rin daw si Hontiveros sa kanyang katungkulan bilang Senator Judge oras na dumating ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na maaaring sundan pa ng impeachment complaint naman laban kay VP Sara Duterte. Cheryl. Merymon, may nakausap ka na bang iba pang mga senador kung ano nga ang masasabi nila rin sa nakaambang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon, Cheryl, wala pang ibang nagiging sentimiento mula sa mga senador bukod lamang sa nasabi ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Natawag niya nga na isa daw itong drama na naman na magtatagal ng 1 taon at hindi pa raw nababasa ng senadora yung kabuuan nung pinaka-impeachment complaint. Even itong si Senator Risa Ontiveros kasi raw nasa Kamara pa raw iyon. Pero ang sinasabi rin dito ni Senator Amy, medyo katawa-tawa na lang din daw yung pinaka-sitwasyon, yung nangyayari dahil alam naman na raw kung sino ang mga nagsampa nito. Pero on the side of Senator Risa, hindi pa raw napag-uusapan dito sa Senado yung impeachment, both kay Pangulong Bongbong Marcos o kaya naman kay VP Sara Duterte. Basta ang sigurado siya, oras daw na dumating ang mga iyon, they will proceed forthwith tulad din daw ng sinabi ni Senate President Tito Soto. Cheryl. Handa ba ang Senado kung sakaling sumabay din ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Cheryl, ang sabi dyan ni Senator Risa, hindi pa nga raw napapag-usapan yung possibility. Basta ang sigurado pa lang sa ngayon, tulad din ng huling sinabi, ang pinagbabasehan din dito ni Senator Risa is yung sinabi ni Senate President Tito Soto, they will proceed forthwith. So dahil ngayon ang pinaka-inaabangan dahil may naka-file ng impeachment complaint ay laban sa Pangulo, so inaantabayanan din nila kung sakaling dadating yung pangalawang impeachment naman laban kay VP Sara Duterte. Pero ang sinasabi dito ni Senator Risa, hindi raw magandang tignan na mayroong impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas na nanunungkulan sa pamahalaan. Pero still, tungkulin daw ng Senado bilang Senator Judge at bilang impeachment court na tugunan kung sakaling umakyat na itong mga impeachment complaint. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.